Okay, gusto ko lang pong sagutin yung isang covenantal person. Isa siyang covenantal na Kristiyano na naniniwala sa covenantal theology or theory. Ang sabi niya, covenant lang naman daw yun. Kumbaga, it's a manifestation of this covenant to another covenant to a future covenant. And it's, kung sabi niya, bakit naman daw madi-divide yung mga covenants o magkakaroon ng yun? Pag dinivide na raw, ang tawag doon, dispensational na tayo. So, yan yung din namin, no? So, sagutin ko lang siya, no? I don't think na unawaan nilang mabuti. Kasi yung mga gumagamit pa ng covenantal status na yan, ito po yung mga nagpapaliwanag na tapos na raw ang mga dreams, tapos na raw yung mga prophetic na pagpapakita, which is hindi nila naiintindihan. At actually, itong mga taong ito naniniwala, tapos na raw po yung healing o yung pagpapagaling ng Diyos. Pagagalingin ka rin daw, but not in a supernatural form, sabi nila. So, merong unang-una, hindi ko na nga po dapat patulan o sagutin, pero maganda naman po ang ano niya. Mabait po itong taong ito. Yung mga, ito pagmamalaki ko po sa inyo, yung mga nakakausap ko mga tao, may mga pinag-aralan po yan, ng mga pastor may pinag-aralan na hindi mahilig sa debate, malumanay magsalita. Isa nga cult siya, kulto, pero malumanay po magsalita. So, pinagpapasalamat ko yan sa Lord, wala akong kaaway, no? I'm so thankful. At ako, maski awayin ako sa mga ganyan, hindi po ako sumasagot. I choose to hold my peace with me. I'm a peaceful guy because I belong to Jesus. Hindi ko pinapatulan. Ano ko nung sabihin nila, di ba? Whatever. Pero itong sasabihin ko po sa inyo, sabi niya, nakakalito raw kasi yung hinati-hati. As if parang ang Diyos, parang nahati yung kanyang mind at parang nahati raw yung kanyang mga desisyon dahil nagkaroon daw ng mga dispensation. Meron daw itinigil, tapos ibinalik ulit, mga ganon. Ito pong gusto ko pong sabihin po sa inyo. Lahat po ng mga paniniwala na ganyan, first and foremost, gusto ko pong i-remind kayong lahat ng mga nanonood at nakikinig dito, kay covenantal man sila and what, kay ikaw ay dispensationalism, tandaan nyo, one in common po tayo ha. Nagtiwala tayo kay Jesus. Huwag natin pag-aawayan yung mga minor doctrines na yan. Ano po ang views nila dyan? Importante, we believe in Jesus as the sole Savior of the world. Naniwala tayo na walang ibang kaligtasan maliban kay Jesus. Kasi Jesus lang ang daan sa langit. Okay? So, doon naman sa nagsabi na nahahati raw yung ng Diyos. Hindi po yun. Hindi po nahahati ang plano ng Diyos. Ang plano po ng Diyos, actually, bago palalangin ang mundo, nandiyan na po. Hindi ba may nakalagay yata sa Bible na naipako na siya bago palalangin ang mundo? Di ba yung lamb na i-offer na? So, ang sagot ko po dyan, napakalalim po ng Diyos para ungkatin natin yan bakit po nagkaganon. Pero ang alam lang po natin, kung titignan natin yung Bible, makinig pong mabuti, ito lang po yung pinakasagot ko. Kung titignan natin yung Bible, talagang lumalabas po yung dispensational na view na correct. Kasi if not for that view, hindi mo makikita yung finished work ni Jesus. Hindi mo makikita na may ginawa pala siya na napakahalaga. Of course, alam din ng mga covenantal yan, pero not as deep tulad ng pagkaalam natin mga nasa dispensation. So, wala po akong anything na further na masasabi dito. Pero ito lang pong gusto kong sabihin, yung mga covenantal, naniniwala po sila na the same din. Magkakaroon din ng rapture, magkakaroon din ng mga sa end times, no? At naniniwala sila na yung pagdating ni Jesus, naniniwala sila na one event, no? One event siya na tinatawag na second coming. Ang paniwala pa nung isa, sabi niya, kasi yung signs daw ng trumpet pareho. Sabagay, nakita ko po yung pagkakapareho, pero hindi ka na magtitingin kasi doon sa isang pagkakaparehas. Titingin ka rin doon sa mga ibang sinasabi. Tulad ng mga sinabi sa Luke. Kasi doon sa Luke may sinabi, naglalakad dalawa, kinuha yung isa. O, di ba? So may rapture po talaga. So hindi po pwedeng sabihin na walang rapture. Okay. May isa pa akong nakita dito sa Facebook, sabi niya, yan daw, sa YouTube pala, yan daw rapture ay pandaraya ng Diablo, sabi niya. Oh, talaga? Ako, wow talaga lang, galing O di okay ako. Bahala sila. Paano magiging pandaraya? Yung rapture, nagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos sa tao.
Especially sa mga anak niya. Papabayaan ba naman niyang isuong ang mga binili niya ng kaya? Si Jesus yung Diyos na yun namatay eh. Siya yung namatay na Diyos, di ba? So, papabayaan ba naman niya yung mga anak niya na isuong niya dun sa... Bilang Diyos, alam ni Jesus na napakatindi ng pagdaraanan ng mga tao sa tribulation, tsaka sa great tribulation especially. Isusuong niya yung bride niya. Pakiisip po yan, mabuti. Yun lang po, tutok tayo dyan. Isipin niyo mabuti, isusuong niya. Bakit? Anong purpose? Bakit niya kayo isusuong? Bakit niya tayo isusuong? Ano ang purpose? Para maranasan natin yung lupit ng Antikristo, para maranasan natin yung paghihirap na dulot nga po ng tribulation. Hindi ka makakapili pag wala kang tatak, hindi ka makakapag-sell ng wala kang tatak, hindi ka kakain ng wala kang tatak, papatay ka ng Antikristo, papapugutan ka ng ulo, kahit saan, papahabol ka. Ibang gusto po ninyo? Yan po ba? Ayaw. Kaya sabi ko, iba't iba ang view dyan. Actually, hindi lang po ko binenta lang view dyan. Marami pa po. Meron po ko isang nakausap pa. Sabi niya, ano po, pastor siya ng isang malaking congregation sa Cavite. So, ano pong view ninyo? Ako kasi tinuturo nyo more on Christian living, ganun. Grace, di ba? View ninyo. Wala akong permanenteng view dyan. Gumanon ba naman sa akin? Okay. Paano po niya nasabihan? Kasi parang totoo ang dispensationalism, parang totoo ang covenantalism. Pero para sa akin, pwede kong paghaluin yan. Ganyan. Sabagay, tama siya ron. Baka pwede maghalo nga. Mali natin, di ba? Pero kung ano yung paniniwala mo, kung ano yung paniniwala niya, ang gawin na lang po natin, tignan natin yung bigat ng mga bagay. Kasi ganyan po yan eh. Alam mo, pinagtatalungan talaga yung eschatology, maniwala kayo sa akin. Kaya sometimes, natatanong ako dun sa eschatology ng mga panahon, mga ilang years ago. When they ask me about my eschatology, sabi ko, mas maganda mo natin pag-usapan niya kasi mag-aaway tayo. Kasi narinig ko na yung view mo kanina eh. Narinig ko yung view niya, siya eh. Member siya ng isang church na talagang nag-cease na raw lahat. Cease na raw yung... at saka naniniwala sila na cease na yung pagpapagaling, cease na yung mga healing, mga ganyan. Cease na raw lahat yun eh. So wala nang healing. Hindi sila naniniwala sa healing. Hindi sila naniniwala doon sa itong tinitira niya sa atin eh. Yung say the word. Yung mabubuhay akong matay. Ako ganun ang paggising ko eh. Lord, I declare long life, good health, safety, protection, guidance. Kahit pumunta, binabantayan mo kami. Mayaman ako, hindi ako maghihirap. I am blessed, super blessed. Ay, nako, yan ay mga witchcraft. Ganoon ba naman ako? Di ba? So sabi ko, kung ganun ang niya, paniniwala niya, bakit ko pa papatulan yung eschatology niya. Di ba? Tinatanong niya ano yung eschatology ko. Huwag na po mag-aaway lang tayo kasi narinig ko yung views mo sa iba eh. So, malamang hindi lang tayo magkasundo ron. Hindi ba lang po natin, importante we are saved by grace through the Lord Jesus Christ finished work, atonement on the cross. Kasi kung hindi mo titignan ngayon yung ginawa ni Jesus na yan ang tanging nagbubuklod sa atin, mag-aaway-aaway nga tayo, mas kung mananampalataya po tayo. At yan po hindi magandang maging halimbawa natin na patutuo sa mga hindi mananampalataya. Meron nga po nagpo-post ito yung mga ungodly people, yung mga hindi mananampalataya. Pinupulaan ng Christianity, ano raw ganito, ganyan, ganun-ganun daw. Hindi ba marami yan? At meron pa, yung mga dating nagsasabing Kristiyano, actually hindi naman po naging born again ng mga ito, never naman po naging believer mga ito. Kasi kung talagang nag-believer ka, hindi ka aalis dito sa pananampalataya sa Panginoon. Actually wala naman po, there's no such thing as umaalis sa pananampalataya. Yung mga nagsasabing hindi na raw sila Kristiyano ngayon, umalis sila sa Christianity, actually never po na-born again ng mga taong yan. Huwag kayong malilito, never silang nakakilala sa Panginoon. Walang sino mang makakapagsabi na Panginoon si Jesus maliban sa pagkasi sa kanya ng banal na Espiritu. Yan nakalagay sa banal na kasulatan. If you are not yet, if you do not have yet the Holy Spirit within you, how can you say that Jesus is Lord? Ganun lang po yan. Ngayon, pag nasa iyo ng Panginoong Jesucristo, tinanggap mo siya as Lord and Savior mo, alam mo, lahat ng yan aayusin niya sa buhay mo. Pananaw mo. Diba? Alam mo, hindi ang buhay sa mundo, totoo nga po kung titignan mo technically, no? Hindi po madali talaga yan. Pero dahil mga Kristiyano tayo, ako nararamdaman ko yung pagpapala niya, yung pabor niya sa buhay ko, favor, highly favored and greatly blessings. Matagal ko na pong paniniwala itong ganito na talaga nakita ko yung favor. Mahigit 1 decade na. Especially nakailang seminar kami sa Singapore, no? Pupunta kami sa mga grace seminars dyan, conference. So, talagang
natatakan na talaga ako ng grace. Matagal na panahon na. Kaya nung may nagsasabi sa akin, anong pananaw mo sa eschatology? I was being asked, wag na ako. Alam ko na yung pananaw mo sa iba eh. Baka pag sinabi ko yung pananaw ko sa'yo, sa eschatology, aawain mo ako. Hindi tayo magkakasundo. Wag na lang ako. See? Yung mga ganyan, iwasan mo na. Pag alam mong hindi magkakasundo at maraming pwedeng matisod sa paligid nyo, iwasan na, wag na mag-usap. Okay? Bye-bye.